the stillness and in the noise of our lives, God calls us by name. Come, lay down your burdens, lift up your hearts, and worship the Holy One who is with us now. Let us open our Bibles to Psalm 100, and together we will read Psalm 101, Psalm 100 verse 1 to 5. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord, we come into your presence this morning. Father, we bless you. We bless you, Lord. We honor your name. We glorify your name. Our Father in heaven, we come to you with grateful hearts. We come into your presence with awe because we know there is no one like you, because you are the one and the only true God. Search our hearts today. Lord, forgive us of our sins and our shortcomings. Cleanse us from all of our sins that we may come into your presence with clean hands and pure hearts. We come today to honor and worship you. We welcome your presence in our midst, our Father in heaven. We welcome your presence in our midst, Jesus, the Son, the living God. We welcome in our midst your presence, Holy Spirit. Father, Son, and Holy Spirit, glorify your name in our midst today. This is our prayer in the name of your Son, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you. Amen. Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." Amen. Sa umaga pong ito, ating ipalakpak ang ating kamay para papurihan ng Diyos. Ating buksan ang ating mga bibig para umawit ng papuri para sa Diyos. Hallelujah. Dahil tunay na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay nabubuhay. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Panginoon. Kagaya, Lord God, ng sinabi sa kanta, Panginoon, sa biyaya mo lamang kami nabubuhay. Hallelujah. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka ngang tunay, Lord. Tapat ka ngang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah. Ako'y namumuhay nang higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus. Dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman
naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na biyaya mo sa aming buhay. Salamat, Lord God, sa iyong katapatan. Hallelujah! Hallelujah! Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri sa umagang ito. Hallelujah! Salamat, Lord! Hallelujah! Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tagalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin, Lord. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa amin. Hallelujah. We worship you, Lord. Patuloy ka namin, Panginoon, itataas sa umagang ito. Oh, God. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Amen, Lord. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko.
Awitin po natin. Makapangyarihan, magpakailanman ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, walang hanggang Ama. Nais kong kasama ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, O Diyos, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Iyong nakikita. Diyos, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagasang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, O Diyos, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, minsan pa, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Po ay nasa ikalawang linggo ng pag-aaral patungkol po doon sa paksa na mission field, sent where God has placed us. Ito po, kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon. At ang ating pong pinaka-key verse sa loob po ng ilang linggong darating ay makita po natin sa aklat po ng John chapter 20, verse 21, na kung saan ay isinugo ni Jesus ang mga disipulo noong kanyang kapanahunan. Pero ngayon pong umaga, tayo po ay nasa sermon number 2. Okay po, ayan. Mula po doon sa John chapter 20, verse 19 hanggang verse 23.
na mayroong paksa, sent, not scattered. Tayo pong natin tumayo sandali. Ating pong buksan ating pong Biblia sa aklat po ng John chapter 20, verse 19 hanggang verse 23. Sa ating pong screen ay meron pong scripture na naka-slide. John chapter 20, verse 19 hanggang verse 23. Ang sabi po ganito, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood up among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hand and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Verse 22, and with that, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, nagkapasalamat kayo, Panginoon, sa umaga pong ito, sa patuloy mong gagawin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang dalangin namin, Panginoon, Ikaw na Banal na Espiritu Santo, makapangyarihan sa lahat, kumilos ka, Panginoon, ngayong umagang ito, sa buhay, Panginoon, ng bawat isang narito sa loob ng bahay sambahan. Hindi lamang sa bawat isang narito, Panginoon, maging yung mga nasa kanilang tahanan, Panginoon, na maaabot, Panginoon, na mensaheng ito sa pamagitan ng online na programa. Dalangin namin, Panginoon, magsalita ka, mangusap ka, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang mga talatang aming binasa na magbigay ng kalakasan, magbigay ng panibagong sigla, magturo, magsansala, Panginoon, sa amin, upang sa gayong bagay, O Diyos, makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong gagawing pagkilos. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Okay po, ang ating pong setting ay Sunday evening. No? Kasi sabi po rito, on the evening of the first day of the week. No? Yung ito pong unang araw ng isang linggo. No? At aside po ito po'y gabi na nangyari kapag katinignan po natin. Sa kabila ng nabalitaan, sa kabila ng nabalitaan ng mga disciples, ang pagkakabuhay na muli ni Kristo, instead na magkaroon sila ng tapang, no? Magkaroon sila ng tinatawag na kalakasan, at magkaroon sila ng tinatawag na kalakasang ibahagi ang pagkabuhay na muli ni Kristo, iba po yung nangyari. Ang nangyari po sa verse 19, narito ang mga disciples, sabi ko rito, takot na takot at nakasarado ang kanilang mga pintuan. Sabi nga po ito, the resurrection had already happened, yet the disciples were still hiding. Sa kabila daw po na nabuhay ang Diyos, si Jesus mula sa mga patay, yung mga disciple, ang sabi po ng talata, nandoon, nagtatago. Di po? Instead na sila po ay lumabas, sila po ay nagtatago. Sa anong dahilan? Maaari sa tinatawag po natin kalituhan, pag tinignan po natin, sa tinatawag po natin kalituhan, sa tinatawag po natin, hindi nila tiyak kung ano nga ba talaga yung gagawin nila. No? Hindi nila tiyak kung ano yung gagawin nila, at dahil doon, nagkaroon ng tinatawag na pagkakaroon ng takot. Ano po? Yung atmosphere nga po, kapag katinignan natin, instead na, sabi nga po natin, instead po na magsaya sila, and yet, ang nangyari po ay, nagkaroon ng tinatawag na pagkatakot. At sa gitna po ng pagkatakot, ang sabi po natin ng talata, bigla pong lumitaw si Jesus, at ang sabi sa kanila, kapayapaan ang dumating doon sa inyo. No? Kapag katinignan po natin yung pangyayari, parang ano ang nangyari sa mga disciple? Ano ang nangyari sa mga alagad ni Kristo kapag katinignan po natin ito? Pagka tinignan po natin, imbis na magsaya, magpakita ng tapang, andoon, punong-puno ng tinatawag na pagkatakot. John chapter 20 verse 19 hanggang verse 23 teaches us that the resurrection is not only proof
that Jesus is alive. It is the foundation of the church mission. Ang pagkabuhay na muli po ni Kristo ay hindi lamang po pruweba na si Jesus ay nabuhay, kundi ito po yung pinakabatayan, saligan, na tinatawag po nating, church mission. Ano po ba ang tinatawag po nating church mission? Kagaya po doon sa Matthew chapter 28, verse 18 hanggang verse 20. Yun po yung mission na ibinigay ng Panginoon doon sa mga disciples, sa mga mananampalataya. Ano po, pagkinignan po natin, isay po rito, nandito, ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay nagbigay ng tinatawag na mula po doon sa pagkakaroon ng takot, nagkaroon tinatawag na pananampalataya, mula po sa tinatawag nating pagtatago, nagkaroon po ng tinatawag na pagkalat para ibahagi ang tinatawag na salita po ng Panginoon. Ngayon pong oras pong ito, baybayin po natin yung 4 na talata. No? From verse 19, 20, 5 talata po, baybayin po natin siya at tignan po natin mabuti ang sinasabi po nito para po sa ating kapanahunan bilang mga panibagong disipulo o mananampalataya ng ating Panginoon. Sa verse 19, kapag katinignan po natin, ang sabi po rin ay ganito, no? On the evening of that day, the doors being locked, were the disciples, sabi po ito, were for fear of the Jews. Ano ba yung kondisyon ng mga mananampalataya ng panahon po na yun? Ang sabi po ito, sila ay takot na takot. At dahil sa takot, ang sabi po nito, isinarado nila yung kanilang pintuan. Ito po. No? Sino po yung nakaharanas sa ganitong klaseng takot? At dahil sa takot mo, ayaw mong lumabas. Dahil sa takot mo, pinipilit mong magtago. Ito yung kalagayan ng mga disciples. Sabi ito, the disciples are paralyzed by fear despite the resurrection news. Sa kabila daw po nang narinig nila yung balita sa pagkabuhay na muli ni Kristo, ano nangyari po sa mga disciples? Sila po ay paralisado dahil sa tinatawag na takot. Sabi po ito, locked doors. Sabi po ito, nagkaroon tinatawag na spiritual hesitation and insecurity. Pangatlo, sabi po ito, fear had silenced their witness. No, pinatahimik sila para wag magsalita, wag magsabi patungkol doon sa ating pong Panginoon. Balikan po natin, ano ang kalagayan ng mga disciple nung oras po na yun? Ang sabi po natin sa una, the disciples are paralyzed by fear despite the resurrection news. Ano po? Ang striking point po natin dito, yung resurrection ng ating Panginoon, hindi nila kayang maunawaan. No? Hindi nila kayang maabot na kanyang kaisipan. No? Yung tinatawag na pangyayari pong ito. After na marinig po nila yun, instead, ang nangyari po, na-paralyze. Pag sabi po natin na-paralyze, walang ginagawa. Ano po? Pag sabi po natin na-paralyze, nakatahimik lamang. Nagtatago lamang. Maaring shock. Na-shock po sila at naguguluhan sila. Sabi po nito, the idea of Jesus rising from the dead was beyond their comprehension, humanly speaking, hindi kayang abutin ng kanilang kaisipan. Yung tinatawag na pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon. Dahil po doon, nagkaroon ng tinatawag na pagkakahinto. Pag binigyan po natin mabuti, una, shock and confusion. Pangalawa, fear of the authorities. Hindi lamang sila nagulat at naguguluhan, takot din po sila sa mga leader noong kapanahunan na iyon. Ano po yung kanyang kinakatakot? Dahil si Kristo po ay pinarusahan ng mga Romano, natatakot ng mga disciples na kapag ka nalamang kasama nila si Kristo, maaari makadarasin sila ng tinatawag na persecution. Kaya kahit na nabalita nilang nabuhay na muli, hindi nila hinanap. Instead, nagtago sila kasi natatakot sila sa gagawin ng Roma para po doon sa kanila. Hindi nila maintindihan ang implikasyon ng pagkabuhay na muli
at ng pagdating ng tinatawag na Banal na Espiritu Santo. Dahil doon, ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Hindi sila nakahanda. Pwede pa lang mangyari na may ginagawa ang Diyos, pero ang anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos, hindi nakahanda sa gagawin ng Diyos para po sa Kanya. No? Pwede pa lang mangyari yun. May ginagawa ang Panginoon, hindi tayo nakahanda sa ginagawa ng Panginoon. At dahil hindi tayo nakahanda, ang nangyayari, nagkakaroon tayo na tinatawag na pagkalito. Nagkakaroon tayo na tinatawag na kaguluhan. At dahil doon, paralisado tayo. Wala tayong gagawin. Kundi umupo at mag-antay na lamang kung ano ang mangyayari. Sa kabila ng nalaman ng mga disciples, ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ang katotohanan, nabubuhay pa rin po sila sa takot. Nabubuhay pa rin sila sa takot. At ang takot po ay matinding kalaban. Kaya po niyang pahintuin ang buhay natin. Kaya po niya tayong iparalyze at hindi na tayo gagalaw at kikilos. Imagine, nakarinig ka ng isang balita at yung balita na yun ay hindi pangkaraniwan. Imbis na magsaya, ang nangyari, nagtago ang mga disipulo ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 19, balikan po natin, the locked doors in John chapter 20 verse 19 are more than just a physical details. They carry the spiritual meaning. Hindi lamang daw po itong pangkaraniwang nagsara sila ng pinto. No? Kapag katinignan po natin dito, ang makita po natin, nagkaroon ng tinatawag na, hesitation. Kasi hindi sila ready na humakbang sa kanilang pananampalataya. No? Nagkaroon ng hesitation. Dapat sana lumabas. Pero ang ginawa, nagkulong. Nagkaroon ng tinatawag na insecurity. Bakit? Takot na lumabas para makita ng authorities. Pinagtataguan. Bagay. Sino nga ba naman yung taong lalantad at magsasabing kasama ko siya? Samantalang nung nakaraang ilang araw, hinuli yung tao na yun at ipinako doon sa krus. Pagkatapos, pagmamalik mo, nakasama mo siya. Nagkaroon tinatawag na insecurity, pagkakaroon ng takot, saan? Sa mga authorities. Pangatlo, makita po natin dito, yung kanila pong puso, sarado talaga. Bakit? Kasi hindi nila maintindihan kung ano yung karanasang darating sa kanila dahil ang Panginoon nabuhay na muli mula doon sa mga patay. Kaya po yung pagsasara ng pintuan, hindi lamang dahil natatakot sila, ang katotohanan nun, hindi sila handa sa gagawin ng Panginoon para po doon sa kanila. Pangatlong nakalagay po doon, kapag tinignan po natin, instead na maging witness, nanahimik po sila. Ang sabi po rito, inaction. Inaction. Nanatiling nagtatago, instead na ibalita ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. At dahil doon, ano nangyari? Nasayang yung pagkakataon na ipahayag nila yung mabuting balita ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ang tawag po dito ay missed opportunities. Nawala, pinalampas mo yung pagkakataon. Ito na sana yung pagkakataon na magandang gawin ng mga disciple para ipangaral ang pagkabuhay na muli ni Kristo, pero ang nangyari, pinalampas nila yung pagkakataon na yun dahil doon sa tinatawag na pagkatakot. Instead na magkaroon ng boldness, anong nangyari? Nagkaroon ng pagiging stagnant. Dito na lang tayo. Huwag na tayong lumabas. Ang point po dito kapag tinignan po natin, ang pagkatakot can paralyze believers. Yun doon pong takot. Pwede po tayong gawing walang pakinabang.
Yung pagkatakot, pwede tayong ikulong na lang sa ating pong bahay at wala po tayong gagawin. Maraming taong ganitong karanasan. Dahil sa takot, ayaw lumabas ng bahay. Dahil sa takot, ayaw makitungo sa ibang mga tao. Dahil sa takot, pinahinto na yung takbo ng kanilang buhay. Ito yung nangyari. Dahil sa takot, pinilampas nila yung pagkakataon na magbahagi ng tinatawag na mabuting balita ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang kondisyon ng mga disciples, takot at nagsarado ng pintuan. Ganito rin po ba ang kalagayan ng church ngayon? Takot at nagtatago sa loob ng kanilang simbahan. No? Nagtatago sa kanilang mga simbahan. Takot sa mangyayari. Takot sa mga nasa paligid. At dahil sa takot na yon, nagiging stagnant na lang sila. No? Andun na lamang. Wala nang pagkakataon para kumilos, para gumalaw. Dahil sa takot na yon. Pag tinignan po natin, no, yung pagdating ni Jesus, dumating siya ng walang permission, ng walang pasabi, at ang dinatnan niya, mga disipulo na takot dahil sa gagawin ng kaaway para po doon sa kanila. Verse 19, ang sabi po rito, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Ang sabi po roon, the risen Christ enters despite locked doors. Kahit daw po nakasarado po yung pintuan, dumating ang Panginoong Jesucristo. No? Tingnan po natin dito. At ang sabi po niya, kapayapaan ang dumating sa inyo. Even though the disciples locked themselves in fear, the risen Christ enters anyway. Yan po. At ang gandahan po nito, simple po lamang, kinatagpo tayo ni Jesus sa gitna ng ating pagkatakot. Kahit na takot po tayo. No? Kinatagpo tayo ng ating pong Panginoon. Hindi niya kinakailangan tayo maging malakas, maging handa, kundi yung kanyang presensya ang sumira ng pagkatakot ng mga disipulo. Divine power overcomes human barriers. No, yung banal na kapangyarihan po ng Diyos. Kaya po niyang wasakin anuman ang adlang para po makakilos ang ating Panginoon. Yung pong physical na pintuan, hindi po siya pwedeng maging hadlang para po itatawag po nating pagkakaroon ng takot, manatili. At nawala po yung takot na yon kasi dumating ang tinatawag na kapayapaan. Ang sabi po ng Panginoon, "Peace be with you." Nagkaroon ng transformation mula po doon sa pagkatakot tungo doon sa pagkakaroon ng boldness. Na po, na-restore at nalaman nila kung ano po yung purpose ng Panginoon para po doon sa kanila. No? Ito po yung maganda sa Panginoon. Ang maganda po sa Panginoon, sa gitna po ng marami pong problema ng ating pong buhay, gumagalaw po siya ng hindi inaasahan. No? Gumagalaw po siya. Kung ilalagay po natin yung ating pong sarili sa mga pangyayari doon, maaari ang ilan po ay nangangamba sa mangyayari. By the way, sabi po ng ilang pag-aaral, yung setting daw po ay hindi lamang Sunday evening. Yung setting daw po nito, nandun sila sa upper room at naggagather, nagkakatipon. No? Yun po yung pagkakasabi po sa ilang pag-aaral. Nandun sila sa loob ng upper room at nagkakatipon-tipon po sila. At ang alam po natin, yung upper room po na yun ay malaking lugar. Kasi may mga pangyayaring binabanggit na nagkasya yung 120 katao doon sa lugar na yun. No? At maaari, hindi lamang mga disciples ang nandoon, maraming tao nung panahon na yun, at lahat sila, punong-puno na tinatawag ng pagkatakot, at sa gitna ng pagkatakot, lumitaw ang Panginoon at nagsabi, kapayapaan ay sumainyo. Ano po? Alam po ninyo, sa buhay po natin, isang bagay po ang tiyak. Sa anumang sitwasyon po natin, pwedeng dumating ang Panginoon para magkaroon po tayo tinatawag na kalakasan at magkaroon ng kapayapaan sa kalagayan po ng ating pong mga buhay. Ang sabi po rito,
peace be with you. Ano po? Kung tinignan po natin, ang ginamit po niya ditong salita ay shalom, na mayroong tinatawag na malalim na kahulugan para po doon sa mga Hudyo. At ang ginamit po yung salita po rito ay Irene o Irene, ang binanggit po niya rito. Nang ibig sabihin po ay wholeness, restoration, well-being. Ito rin po yung binabanggit po doon sa aklat po ng Numbers, chapter 6, verse 24 hanggang 26. Kapag katinignan po natin, pag sabi po natin wholeness, ang ibig sabihin po nito ay completeness and restoration. Healing what fear and doubt have. No? Sabi nito, healing, restoration, anumang takot, meron po sila. No? Yun po yung inalis ng Panginoon. Binigyan ng Diyos ng kagalingan yung kanila pong kalagayan. Number 2, sabi po ito, hindi lamang po ito wholeness, kundi reconciliation. It reminds that their relationship with God has been restored through His resurrection. Sa pamagitan daw po ng pagkabuhay na muli ni Jesus, nabuhay muli yung kanilang pakikipagkasundo mula po doon sa ating pong Panginoon. Pangatlong kahulugan po ng shalom, ang ibig sabihin ito ay assurance. It gives confidence that despite danger, sabi ito, God's presence is with them and His purpose will prevail. Sa kabila daw po nung ganung klaseng kalagayan o pagkatakot o anumang uri ng problema, nandoon yung presensya ng Diyos para magbigay ng tinatawag na kalakasan para po doon sa kanila. The presence of Jesus transformed fearful room into place of peace. Yung presensya po ni Jesus ay nagbigay po ng tinatawag na po, nagbigay ng tinatawag na kapayapaan sa gitna ng mayroong kalungkutan o tinatawag po nating pagkatakot. Una makita po natin dito, may malaking problema ang mga disciples. At ang problema po nila, yung tinatawag po nating pagkakaroon ng takot. Pero sa kabila po ng takot na iyon, dumating yung tinatawag na presensya ng Panginoon para magbigay ng tinatawag na kalakasan para po doon sa kanila. Sa verse 20, ang sabi po dito ay ganito, when He had said this, He showed them His hand and His side. Pagkatapos daw po niya sabihin yung peace be with you, ipinakita po ng Panginoon ang kanyang mga palad at ipinakita po niya yung kanyang tagiliran. Bilang ano po? Bilang proof, katibayan ng kanyang tinatawag na pagkabuhay na muli. Yung kanya pong sugat na po sa kanyang kamay at sa kanya pong side ay nagbigay po ng ano po? Pagkapatunay ng pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon. Yung kanya pong sugat sa kamay at sa kanya pong tagiliran ay nagbigay po ng assurance sa kanila para po ma-overcome nila yung pagkatakot at magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa kanila pong kalagitnaan. Yung sugat po sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran ay nagbigay po ng reminder po sa kanila ng ano po? Ng sakripisyo at ng pag-ibig po ng Panginoon para po doon sa kanila. At nung nakita po nila yun, nakita po nila yung katiyakan na si Jesus nga ay nabuhay mula doon sa mga patay. Ano po? Pag tinignan po natin mabuti, ang binabanggit po doon sa verse 20. Sabi po dito, when the disciples see Jesus, hear His greeting of peace, and witness His wound, something transformative happened. Nung nakita po nila yung kamay at tagiliran po ni Jesus, at nung narinig po nila yung greetings ng Panginoon, ano po ang nangyari? Nawala po yung tinatawag na pagkakaroon ng takot. No? Yung nagparalyze sa kanila, yung nagpahinto sa kanila, nawala po yun. At yung pananampalataya po nila, nagkaroon ng tinatawag na kalakasan. At hindi lamang nagkaroon ng kalakasan pananampalataya, nagkaroon ng kagalakan sa kanilang kalagitnaan. Imagine to, ano? Tatago ka, takot na takot, bigla, dumating si Jesus,
At yung kanyang pagdating na iyon, nagbigay ng tinatawag na kagalakan ng oras po na iyon para po doon sa kanila. Ang dahilan, may pruweba. At ang pruweba po, pag tinignan po natin, ipinakita ng Diyos ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran na bilang pruweba ng ano po? Bilang pruweba ng kanyang pagkabuhay na muli para sa misyon na ilalagay ng Panginoon para po sa kanila. Verse 21, ang sabi po dito, Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." Ano po? The mission of the church mirrors the mission of Christ. Yun daw pong mission na mayroon po tayo ay nagsasalamin lamang ng misyon ng ating pong Panginoong Hesukristo. Jesus was sent in humanity, sacrifice, and obedience. Ano po? Makita po natin ito. Ano? Jesus sent in humility. In humility, sacrifice, and obedience. Si Jesus, ipinadala sa pamagitan po ng ano po? Kaamuan, sa pamagitan po ng tinatawag po nating pag-ibigay ng kanyang sarili bilang sakripisyo at bilang pagsunod. Nung nakita po ng mga disciples, ano po, ang ating Panginoon, at mula po sa pagkatakot, nagkaroon ng kagalakan. Ang nangyari po, ibinigay ng Panginoon ang misyon para po sa kanila. At ang misyon po ng Panginoon, ipinapadala sila saan? Sa buong mundo para ipangaral ng kaharian ng Panginoon at the same time, gawing disciples ang lahat na makakasumpong doon sa ating Panginoon. Pagtinignan po natin, binigyan sila ng Panginoon ng yung pong presensya ng Diyos ang nagbigay po ng kapangyarihan para po sa kanila. Para po yung saradong pinto, mabuksan at maihanda po sila ng mayroon tapang sa paglilingkod para po doon sa ating Panginoon. Dahil po doon, nagkaroon tinatawag na kagalakan. At yung kagalakan po na yun, ang magiging testimony ng kanilang karanasan ng tinatawag po natin pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon. Ang ating pong misyon ay nag-reflect po lamang ng misyon ng ating Panginoon. Ano pong ating misyon? Magdala ng kapayapaan, magdala ng reconciliation, magbigay ng pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo upang mawala ang pagkatakot at pagkawasak o ang pagkasira. Ang misyon po ay nangangailangan ng tinatawag pong pagsunod sa utos po ng ating Panginoon. Sa ika-4 na bahagi po ng talata, makikita po natin dito kung paano po siya pinadala ng Ama, ganun po niya ipinapadala ang lahat ng mga disciple na sumusunod po doon sa Kanya. At ang misyon pong ito ay hindi lamang sa loob ng upper room. Ang misyon pong ito ay hindi lamang sinabi sa loob ng upper room, kundi sinabi sa lahat ng mga mananampalataya at susunod doon sa Kanya. Dala-dala po natin si Kristo saan man po tayo magtungo. Dala-dala po natin si Kristo saan man po tayo pumunta. Ano po? Imagine, punong-puno ng takot at ang dumating si Kristo, ang sabi ni Jesus, okay, sige, magsilabas kayo. Pumunta kayo saan mang lugar at ipangaral ninyo, ano po? Ipangaral ninyo, alin? Ang kapayapaan, pakikipagkasundo sa Diyos, at ang panibagong pag-asa. Pinalalabas sila para dalhin ang mga mensaheng ito saan mang lugar sila magkakaroon o dapat pumunta. Pero hindi doon natapos yun eh. Hindi dahil sinansila ng Panginoon, tapos na yun. Alam ng Panginoon na may problema. At ang magiging problema, ano po yun? Yung pagkakaroon ng tinatawag na takot sa paglabas nila. Alam ng Panginoon yun. Kaya nga po doon sa verse 22, nagbigay po siya palagi ng paalala. Ang sabi niya rito, when he had said this, he breathed
on them and said to them, receive the Holy Spirit. Nagbigay ang Diyos ng kapangyarihan. No? The empowerment for the mission. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Wow. Alam ng Panginoon na may problema ang mga disciples. Alam niya yun. Bakit? Kahit nga nabalitaan nilang nabuhay na muli si Kristo nagkaroon pa rin ng takot At ang dumating si Jesus, nagkaroon ng agalakan. At maaari, yung agalakan na yun, pansamantala lamang. Normal sa atin yun. Kapag ka nakaranas tayo ng kilos ng Diyos, kapag ka nakaranas tayo ng galaw ng Diyos sa buhay natin, ano nangyayari? Di ba kadalasan temporary lang? Mga Israel nga sa gitna ng disyerto Ngayon nag-enjoy sa himala. Kinabukasan ano nangyari? Punong-puno kagad ng takot. Kinabukasan ano nangyari? Nagbalik ka sa pagkakasala. At alam ng Panginoon, yung karanasan nila, nung gabing yun, maaring kinabukasan wala na. Kagaya ng karanasan natin. Kapag gumagalaw ang Diyos sa buhay po natin. Minsan nga, habang natutuwa tayo, habang nag-enjoy tayo, nakakadama pa rin tayo ng takot. Kaya ang ginawa ng Panginoon Kristo, hindi lamang sila nakadama ng kagalakan ng oras na iyon, kundi ang ginawa ng Panginoon, in-empower sila. At anong ginawa? Hiningahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang magkaroon ng tinatawag na kalakasan. Genesis chapter 2 verse 7, kapag katinignan natin, ito yung binabanggit doon. No? Ang binabanggit sa Genesis chapter 2 verse 7, at hiningahan sila ng Panginoon at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ang sabi po ng talata, naging bagong nilalang. Ang ibig sabihin po, simple po lamang. At yung Espiritong hininga sa kanila ay nag-empower sa kanila para sila sumunod at maging witness ng ating Panginoon. Pag tinignan po natin, sa record po ni John, makita po natin na ang pagkabuhay na muli po ni Kristo ay nagbigay ng bagong kapanganakan para po sa kanila. Kapanganakan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang magkaroon po sila tinatawag na kalakasan. Actually, kapag katinignan po natin, ang binabanggit po dito, yung tinatawag po nating Day of Pentecost na kanilang magiging karanasan. Na kung saan ang binibigyan po ng emphasis ay yung kapangyarihan ni Kristo na magiging kasama po nila sa araw-araw nila pong buhay. Yun ang ganda sa Panginoon. Na po, hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Kapag kami pinagawa siya, may ibinibigay siyang lakas para magawa yung bagay na gusto ipagawa ng Panginoon. Ang kailangan lang gawin ng tao ay ang sumunod para po doon sa ating pong Panginoon. No? Ang kailangan lang ng tao gawin, sumunod para po doon sa ating pong Panginoon. In-empower sila ng Diyos sa pamagitan ng galaw ng Espiritu Santo kapag katinignan po natin. No, sabi ito, the Spirit empowers obedience and witness. The Holy Spirit enables believer to live in obedience to Christ and boldly testify about Him. No? Imagine, mula sa pagtatago ng pagkatakot, lalabas sila para mangaral na mayroong tinatawag na katapangan. Ang galaw ng Espiritu Santo sa buhay po nila ay magbibigay po ng panibagong sigla sa paglilingkod para po sa Panginoon. Ang kinakailangan lang po niyang gawin, sumunod sa nais ng Panginoon para po doon sa kanila. At yung Espiritu na yun, na ibinigay sa kanila para magbigay ng kapangyarihan, ay ang Espiritu rin na ipinangako ng Diyos sa lahat ng susunod sa Kanya, sa lahat ng lalabas sa tahayo, at ang Espiritu ito ay magiging kasama nila araw-araw. Acts chapter 1 verse 8, binabanggit po yun. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Sabi po ng ating pong talata. The Spirit gives courage where there is fear. Clarify
where there is confusion, and boldness where there is weakness. Ano po? Ang sabi po rito, magbibigay po ng kalakasan, kapangyarihan, katapangan kapag mayroong tinatawag na kahinaan. Sa madaling salita po, ang Espiritu Santo ay ipinadala para i-empower sila, para mamuhay sila, at maiproclaim nila ang tinatawag na mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung mabuting balita? Yung pagdadala ng kapayapaan, pagdadala ng reconciliation, at pagbibigay ng panibagong pag-asa para doon sa mga tao. Verse 23, asahin po ito ganito. If you forgive the sins of many, they are forgiven them. Medyo may problema po tayo dito. Ang sabi po rito, kapag ka pinatawad nyo sila, no? Tama po ba? Kapag ka pinatawad nyo ang kanyang kasalanan, patatawarin sila. Ito po yung mga pinangahawakan ng mga Catholic priest. Kaya daw mayroong confession hall. No? Kaya daw mayroong pangumpisal. Kapag ka nangumpisal sila, patatawarin sila ng pare, at the same time, pinatawad sila ng Panginoon. Ganun po nila tinutwist itong talatapang ito. Pero alam po natin, ang nakapagbibigay kapatawaran po lamang, ano po, ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin lang po nito ay ganito, nakarefer po ito saan? Sa proclamation ng gospel. Ang sinasabi lang po dito, forgiveness is declared, not created by the church. Ang forgiveness, ibinigay ng Panginoon, hindi nanggagaling sa simbahan. Hindi po nanggagaling sa tao. Ang forgiveness po, walang iba nanggagaling po doon sa ating pong Panginoon. Pag sabi po dito, this refers especially to the public and personal declaration of the good news of Jesus. Ano po yung personal good news? Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na muli para magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Yun po yung good news. Alam po ninyo, kung minsan, kapag ka nag-share po tayo ng gospel, ang sinasabi lang po natin kadalasan, ano po? Hindi yung kabuuan. Ang kabuuan po ng gospel, yung tinatawag po nating kamatayan ng Panginoon, po, yung paglilibing sa Kanya, at yung Kanyang pagkabuhay na muli. Yun ang kabuuan ng gospel na makapagpapatawad ng ating tinatawag na kasalanan. Dapat, yun po yung nahiintindihan ng tao. Na po, na siya po ay namatay para po sa atin, inilibing kasama natin, at nabuhay na muli kasama tayo, para maranasan po natin ang tinatawag na kapatawaran doon sa ating pong mga kasalanan. Sa pagitan po ng proclamation ito, ano po, malinaw na ang taong makasalanan ay pwedeng magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kapag ka ang tao na ibahagi natin mabuti sa kanila at nagkaroon sila ng tinatawag na public confession, nagkakaroon tinatawag na kapatawaran ng kasalanan sa kanilang pong mga buhay. No? Pinagtatalunan palagi. Yun daw tinatawag po nating altar call, yung pagtayo ng tao at paglapit sa harapan at pagsabay sa panalangin, patawarin mo ako sa aking kasalanan, tinatanggap kita bilang aking Diyos tagapagligtas. Ang sabi po nila, ito raw po ay hindi naging karanasan ng mga unang mananampalataya. Hindi daw po ito naging karanasan. Ito raw po ay bago lamang, dumating lang ito sa kapanahunan po. No? Bago lang siya. Hindi siya naging karanasan ng kapanahunan po ng mga apostol. Pero malino na binabanggit po dito, yung tatawag po nating public declaration. No? Yung pagtanggap kay Kristo na nalalaman ng lahat ng tao. No, narinig ng tao.
Kaya nga ang pangaral palagi, repent and be baptized. No? Magsisi ka sa iyong kasalanan at mapagbaptismo ka, at yun ang paraan ng tinatawag na pagbabalik loob doon sa ating pong Panginoon. Kaya makita po natin, napakahalaga na tinatawag po nating proclamation ng gospel na nagdideklara ng kapatawaran. Ulitin ko po, hindi po ito ginawa ng simbahan. Ang kapatawaran po ay nanggagaling mula po doon sa ating Panginoon. Sabi po dito, when the church proclaim forgiveness, it is declaring what God has already accomplished and promised in the gospel. As the gospel is preached, forgiveness is announced to those who repent and believe in Jesus Christ. Kapag ka daw po ang gospel ay naipangaral, ang kapatawaran po ay sinasabi doon sa mga nag-repent, doon sa mga nagtitiwala, doon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na kapag ka nagbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon, magkaroon ng deklarasyon ng tinatawag na pagsasabi ng kanyang kasalanan at pagkakaroon ng tinatawag na pagbabalik loob sa Panginoon. Balikan po natin ang sinasabi po natin mong talata. Isinend po sila hindi lang para magkalat, no? Magpunta kung saan-saan. Isinend po sila dahil may purpose, may layunin ng Panginoon. At kung saan man po tayo nandoon, hindi po ito aksidente. Tayo man po ay nasa eskwelahan, tayo man po ay nasa trabaho, tayo man po ay nasa palengke, tayo man po ay nasa syudad, o nasa anumang komunidad, hindi po aksidente na tayo po ay nandoon. Tayo po ay nandoon kasi sinend tayo doon ng Diyos at mayroong purpose ang pagkakapunta po natin doon. Ang purpose kung bakit po tayo nandoon ay upang ibahagi ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. At ang mabuti pong balita, si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay. May dalang kapayapaan, may dalang kapangyarihan. Ang purpose po para po sa kaligtasan ng taong makakatagpo po natin. Nandito ang mga disciples, punong-puno ng pagkatakot. Nagkaroon ng kapayapaan. At ang naging dahilan para makonfirm yung pagkabuhay na muli ni Kristo sa magitan ng mga sugat na mayroon siya. At dahil doon, alam ni Jesus ang kalagayan ng mga disciple sa kanyang paghayo o sa kanyang pag-send. Ibinigay niya ang Espiritu Santo para magbigay ng kalakasan para po doon sa kanila. Si Jesus na nagsugo sa kanila ay si Jesus din na magsusugo sa atin sa ating pong kapanahunan sa oras pong ito. Hindi para lamang mangalat o hindi lang para magkalat, magtungo kung saan, kundi tayo po ay ipinadala ng Diyos sa lugar na ating pupuntahan para magdala ng pakikipagkasundo ng tao sa ating pong Panginoon. Maari ang tanong natin ay simple po lamang. Anong dahilan? Bakit ako narito? Bakit ang uring trabaho ito ang ibinigay ng Panginoon sa akin? Bakit yung komunidad na meron ako? No? Maari ang tanong po natin palagi ay ganoon. Ano ang layunin ng Panginoon kung bakit nandito ako? Ano ang dahilan? Bakit pagkabuhay na muli ni Kristo, iniwan kami sa mundo at pinahayo kami? Ang dahilan, gusto ni Jesus na maging kasangkapan tayo sa pagdalagay ng reconciliation ng tao pabalik doon sa ating pong Panginoon. Ang ating pong paksa, pag tinignan po natin, mayroon pong mission field. At ang mission field na inilagay ng Panginoon sa atin ay nasa atin na mismo. Actually, sabi nga po ng ilan, hindi na kailangan lumayo pa. Kasi kung saan ka nandoon yung field na pinaglagyan sa iyo ng ating Panginoon. Ang kinakailangan mo lamang gawin, magkaroon ka ng pagsunod sa Diyos kung saan ka inilagay ng ating pong Panginoon.
Sabi nila, hindi ako epektibo rito. Mas magiging kagamit-gamit ako kapag ka nasa ibang lugar ako. Hindi po kayo niniwala po doon. Saan man tayo nandoon, magiging kagamit-gamit tayo. Kasi hindi lamang tayo inihanda ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng kasama, ang Espiritu Santo, para maging kagamit-gamit tayo saan mga lugar tayo dinadala o dadalhin ng ating pong Panginoon. Ngayong oras pong ito, kapag binalikan po natin ang aklat po ng John chapter 20, verse 19 hanggang verse 23, ang sabi po rito, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leader. Then, ang sabi po doon sa huling bahagi ng talata, ang sabi po ganito, again, verse 21, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Kung paano ako pinadala ng Ama, ganoon din naman, ipinapadala ko kayo. Ang nais lamang ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pagsunod, saan man po tayo dadalhin ng ating pong Diyos. Alam po ninyo, naniniwala po ako, palaging mayroong pangalawang pagkakataon na ibinibigay ang Diyos para po sa atin. Maari sa unang pagkakataon, nabigo tayo dahil hindi tayo sumunod sa Kanya. Pero mayroong panibagong pagkakataon, pangatlong pagkakataon, pang-apat na pagkakataon, at maraming pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa atin na kung saan man tayo ilalagay ng Panginoon, magiging kagamit-gamit tayo para sa layunin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sa diwa po ng isang panalangin, pwede po tayo sandaling magbulay-bulay at sa ating pong pagbulay-bulay, tignan po natin, alalahanin po natin, nasaan ako ngayon? Ano ang aking kinalalagyan? At sa kanilalagyan ko ngayon, inihanda ka ng Panginoon sa lugar na yan, at ang tanong, magagawa ko ba yung ipinagagawa ng Panginoon sa lugar na ang kinalalagyan ngayon? Ang ipinapagawa ng Panginoon sa lugar na kinalalagyan mo ngayon, ay isinugo ka para ipangaral ang kapayapaan, pakipagkasundo sa tao, ihayag ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Habang tayo pong lahat inanalangin at nakayuko, tignan po natin ang ating kinilalagyan at idalangin po natin sa ating kinilalagyan, maging kagamit-gamit tayo. At maaring mayroon takot habang nandyan ka. Pero, ang presensya ng Panginoon ang magbibigay ng kalakasan mula sa pagkatakot patungo doon sa pagkakaroon ng pananampalataya at lakas ng loob. At higit sa lahat, kasama mo ang Espiritu ng Panginoon para gawin yung misyon na inilagay ng Panginoon sa iyong puso, sa lugar kung saan ka naroroon ngayon. Panginoon, marami sa amin ang nagiging paralyzed dahil sa takot. Marami sa amin, Panginoon, stagnant na. Nakakulong na lang sa loob ng aming bahay. Nakakulong na lang sa 4 na sulok ng simbahang ito. Kagaya ng karanasan ng mga naunang mga disipulo mo
mga naunang mga mananampalataya, sa kabila ng nabalitaan nila na nabuhay na muli si Jesus mula sa mga patay, nandoon sa isang kwarto, nakapadlak ang pintuan, natatakot. Salamat. Kasi nang dumating ka sa kanilang kalagitnaan, yung presensya mo, O Diyos, nagdulot ng kapayapaan. Yung presensya mo, Panginoon, nagdulot ng tapang. Yung presensya mo, Panginoon, nagdulot ng kagalakan. Habang nasa bahay kami, Panginoon, habang nasa loob kami ng bahay sa sambahang ito, dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga, maranasan namin ang iyong presensya. Maranasan namin, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Upang sa gayon, O Diyos, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng tapang, na mula sa aming mga tahanan, mula sa loob ng bahay-sangbahan, lalabas kami na mayroon tapang at kagalakan sa pangunguna ng Espiritu Santo upang ipangaral ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, upang ipangaral ang pakikipagkasundo, upang ipangaral ang mabuting balita na si Jesus ay magliligtas, na si Jesus ay tutugon sa lahat ng aming kalagayan, na si Jesus ang aming tanging pag-asa. Lahat ng mananampalataya, Panginoon, lahat ng nakakakilala sa iyo bilang sariling Diyos at tagapagligtas, na nasa loob ng bahay-sambahang ito, maging ang maaabot ng tinig na ito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, gumalaw ang iyong presensya. Gumalaw ang iyong kapangyarihan upang magdulot ng tapang, lakas ng loob na lumabas sa bawat tahanan at sa building na ito para may pangaral si Kristo na aming tagapagligtas. Naninikluhod kami sa pangalan po ni Jesus. Sa aming paglabas, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami. Upang sa gayon, signs and wonders and miracles ay mararanasan ng tao na aming mga pupuntahan. Yung joy na nadama namin ay madadama nila. Yung kawalang takot na naranasan namin, mararanasan nila. Yung pag-ibig mo, O Diyos, na naranasan namin, mararanasan nila. Yung pakikipagkasundo namin sa iyo, Panginoon, mararanasan nila. At dahil doon, Panginoon, makakapag-disciple kami na maraming mga tao na maglilingkod din sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang tagpong ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong karanasan ng iyong Espiritu Santo sa buhay po namin sa mga oras na ito. Habang nakikinig po ako ng mensahe, may revelation si Lord sa akin. Sa Old Testament, ang Diyos Ama, hiningahan yung alikabok at naging buhay ang tao. Pero pagdating sa New Testament, nung hiningahan ni Jesus yung mga disipulo, nagbigay siya hindi lang ng buhay na walang hanggan, binigyan niya rin tayo ng buhay na makapangyarihan. Ibig sabihin, yung buhay natin dito sa mundo, dapat makita ang tagumpay na ibinibigay ng Panginoon. Ang unang mga mananampalataya, yung binasa po natin last week, sa tuwing nagtitipon-tipon po sila sa unang araw ng isang linggo, sila po ay nagbibigay.
Dahil sa bawat araw, nagtatabi sila ng bahagi ng kanilang kinikita para pagdating ng araw ng linggo sa pagpunta sa simbahan, meron po silang dadalhin sa gawain ng Panginoon. So, eto po, kapag ganun po yung ating attitude, kagaya ng attitude ng mga unang mananampalataya, hindi sa atin mabigat ang araw ng linggo, hindi magiging burden ng pagbibigay, kundi baliktad, magiging looking forward tayo kapag araw ng linggo. Alam ko, problema po ito ng marami sa atin. Di ba, kumakain ka pa lang ng tanghalian, ngayong linggo, mamaya uuwi kayo, kakain kayong tanghalian, kumakain pa lang kayo, iniisip nyo na kung ano yung hapunan mamaya. Di ba? Iniisip nyo na kung ano ang magiging almusal kinabukasan ng Lunes ng umaga. Kasi looking forward ka. Looking forward at palagi nilang iniisip ang Panginoon sa bawat araw ng linggo. Hindi lang kapag araw ng linggo, dapat isipin ng Panginoon. Kundi sa bawat araw, iniisip natin ng Panginoon. Siguro ang attitude ng mga unang mananampalataya, ano kaya ang ibibigay ng Panginoon sa akin ngayon? Magkano kaya ang ibibigay ng Panginoon sa akin ngayon? Para pagdating ng linggo, meron akong naipon, meron akong natabi, para meron akong ibibigay pagdating sa offering. Dahil ang nais ng Panginoon, wag lang tayo tumanggap. Ang nais ng Panginoon, tayo ay matutong magbigay. Dahil ang pagpapala, wala dun sa tumatanggap. Ang pagpapala ay nasa nagbibigay. Ang nais ng Panginoon, maging faithful po tayo. Pakisabi nga yung faithful. Maging faithful po tayo sa pagbibigay. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 16 ay ganito. Dito po nanggaling tong prinsipyong ito na kapag pupunta sila sa bahay ng Panginoon, meron silang ibinigay kasi ang utos sa Deuteronomy 16 verse 16 ay ganito. Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pangpaalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tolda. Wala po silang pista ng Santo Niño, wala po silang pista ng Saint Christopher of Columbus, wala po silang pista ni Maria. Ito po yung mga pista na itinakda ng Panginoon. At ang sabi ay ganito, magdadala sila ng handog tuwing haharap. Do not come into the presence of the Lord empty-handed. So sa tuwing pumupunta sila sa presensya ng Panginoon sa pistahan, meron po silang dalang handog. Ayon sa kanilang makakaya, verse 17, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pagbibigay po ay hindi pagbabayad. Sus ko, kaya ba nating bayaran ang buhay natin na galing sa Panginoon? Kaya ba natin bayaran yung hininga natin na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Di ba may kaibigan po akong pastor, ang misis niya ilang taon nang nagda-dialysis. Etong lately sabi niya, kailangan ko na ng oxygen. Malaking tangke ng oxygen kasi kailangan na ng misis niya. Hindi na makahinga ng maayos kapag walang oxygen. Naalala ko si nanay, ganito din, di ba? Si Nanay Mila, ganun din. Hindi na makapaghinga, pero tayo, praise the Lord. Kahit walang tangke ng oxygen, nakakahinga tayo. Hindi natin kayang bayaran yung mga pagpapala ng Panginoon. Ito po ay hindi bayad. Ang pagbibigay ay pagkilala, unang-una, na lahat ng meron ako, ito ay galing sa Diyos. Kaya kahit gaano ka ng karaming pera, karaming lupain, karaming ginto, karaming negosyo, lahat ito galing sa Diyos. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Ito rin po ay hindi bayad. Ito ay pagsunod. Dahil nag-utos ang Panginoon na tayo ay magbigay. Ito po ay hindi bayad. Ito ay pasasalamat. Dahil kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat. Hindi po ito bayad. Ito po ay pagpupuri sa mga biyayang tinatanggap natin mula sa Panginoon. Isipin mo,
Mula Lunes hanggang ngayon, anong biyaya, ilang biyaya ang tinanggap natin mula sa Panginoon? Hindi natin kayang bayaran yon. Ang sabi po ng mga Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, hindi po tira-tira, the best ang ibinibigay sa Panginoon. Kung gusto nating malugod ang Diyos, kung gusto nating matuwa ang Panginoon sa atin, pinaghahandaan ng pagbibigay. At hindi ibinibigay yung sobra, binibigay yung pinaka-the best sa Panginoon. Sabi dito, at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, kasi agricultural society sila, siya ay inyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Ito po yung huling dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Pag nagbigay tayo, nagtatanim tayo, at tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Pero panghuli na lang yon. Dahil ang unang dahilan, kasi kinikilala natin lahat na meron tayo galing sa Diyos, mahal natin siya kaya tayo sumusunod sa Panginoon, nagpapasalamat tayo kasi tapat siya, nagpupuri tayo sa mga biyaya. At hindi naman ang Diyos ay bulag, pipi at bingi. Nakikita niya lahat ng katapatan, pagod at sakripisyo natin sa Kanya. At ang Diyos ang magagantimpala sa atin. Hello? Dukutin natin, mabilis tayong tumayo at dukutin natin ang ating mga ibibigay sa gawain ng Panginoon. Lord, ang aming pong puso ay punong-puno ng pasasalamat. Hindi po perpekto ang aming buhay. Marami kaming pagkakamali, maraming pagkukulang. Marami rin pong kulang. Pero ang aming puso ay nagpapasalamat dahil sa iyo. Dahil kahit hindi po kami, Panginoon, karapat-dapat, pinagkatiwalaan mo ang bawat isa sa amin ng ayon sa aming kakayanan na pamahalaan ito. Kaya ang iba, Lord, ang daming hinahawakang pera, malalaki ang mga pagpapala, sapagkat binigyan mo rin sila ng kakayanan kung paano ito pangasiwaan. Lord, ang dahil sinusunod namin ang iyong utos, hindi namin kayang sundin ang iyong mga utos. Pero Lord, salamat sa Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan para sundin. Nagbibigay po kami dahil sinusunod namin ang iyong halimbawa na ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon ng aming buhay, nakita namin, Panginoon, na ikaw ay tapat. Lord, nagbibigay po kami kasi pinupuri ka namin sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Punong-puno ang puso namin, Panginoon, ng pasasalamat. Salamat po. Salamat po. Hindi po kami naiinggit sa mga taong mas marami, sa mga taong matagumpay sa tingin ng mundo. Hindi po kami naiinggit sa kanila sapagkat ang aming kaligayahan, ang aming contentment ay wala sa mga bagay sa mundong ito, kundi ang aming contentment ay nasa iyo. Ang satisfaction namin ay nasa pagsunod ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin. Hayaan mo ng aming mga tithes and offering at iba pang uri ng offering na ibibigay po namin sa umagang ito ay magdulot ng ngiti, magdulot ng kaluguran sa iyong puso. Pagdakila at pasasalamat ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po umawit isang awitin bilang pagwawakas. Hallelujah. 2, 3, go. To God be the glory. Yes, to God be the glory. To God be the glory. Amen. To God be the glory. To God be the glory. For the things For the things
He has done. He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. He has raised Yes, to God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang kapurihan sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming mga buhay. Sa pagliligtas, sa kagalingan, sa kalakasan, sa kapayapaan na meron kami, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong dakilang kabutihan para po sa amin. Nagpasalamat din kami, Panginoon, sa pribilehiyo na kami, O Diyos, ay isasend mo, Panginoon, sa mga lugar na aming kinalalagyan para dalhin ang isang mabuting balita ng pananampalataya, ng kaligtasan, ng pakikipagkasundo sa iyo, Panginoon, ng tao. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na magdala ng Ebanghelyo ni Kristo. Salamat, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, sa paglabas namin sa baysambang ito, naway taglayin namin ang pagkapahal ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat niya magsabi ng Amen and Amen. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.